If you wanna have a good time, no more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul and let you feel mine. Come on, let's let our mind and bodies intertwine. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. Okay, so ngayon be-breakin natin to. Break-in period ngayon ng ating sparkle. At ngayon pupunta tayo ng Balang. Actually, kagabi bumiyahe na kami mula Bulacan papuntang dito sa Bataan. At ngayon be-breakin natin siya ulit kasi yan nga, binayan na natin magmula Bataan. 91 kilometers na siya magmula Bulacan hanggang dito sa Bataan. So ngayon magdadiretso tayong Balanga para punta tayo ng DFA kasi ang gagawin natin, kukuha tayo ng passport. Kasi kulang tayo ng na requirements, pinabalik tayo para sa PSA. So dapat kayo na pa umaga alis. Ang problema nagluto pa ako, no? Then kumain na rin. Mabilis lang naman dun. So ngayon bibigyan na rin natin to ng quick review habang papunta tayo ng DFA sa bunkers dun sa Balanga. So kahapon lang natin siya nakuha sa Rosisa Pampalay. So magmulang Bulacan biniyahin natin siya hanggang dito sa Bataan, Hermosa. So naka 91 kilometers na tayo. And yun, pumunta tayo nga ng bunkers para sa DFA. At magsasubmit tayo ng requirements para sa ating passport. Yung looks netong sparkle, mukha siyang thick. The same time okay naman yung presyo niya kumpara sa talagang alam mo na. Pero pagdating dito sa kanya maganda. Ito na to, ano sinabi kong active, hindi mo kailangan mag-effort sobra pa sa trophy niya. So, smooth. At syempre sinubukan ko na rin itong sinubukan ko na rin siya mag-overtake. So kaya naman yung gawin yung trabaho niya. Yun, okay naman siya sa akin. Tapos yung siya naka-plastic pa, hindi pa tinatanggal. So kakakuha lang natin siya kahapon. So pinakmakagan natin ng long ride, Bataan agad, di ba? Well, yung speed niya okay naman. Hindi ko pa siya totally natatap speed kasi nga period pa lang siya. Pero hot throttle pa lang nakakapalo na ako ng 80. Hot throttle pa lang yan. So yun nga, doon nga papasok sinasabi ko na hindi kailangan ng too much effort para mapa-handle itong yung clearance niya okay. Magaan naman siya. Pero sa typical mga scooters kasi dahil akin nila ay nasa likod, nasa likod yung jet pala niya. Pero hindi ka mag-effort na rin para mag-balance. So ayun. As you can see, ang dami niya dito mga switches, no? Meron na nga pala itong kill switch. Isa yan sa mga safety features. And meron na tayong hazard lights dito. And pasok lights. Lento na to. Happy ako dito sa motor mo to. Sparkle 50i. And ayan, yung panel board niya is LED na. So, maganda na rin yung kulay ng LCD na ito.
And yan, sa braking system niya, drum brake likod, disc brake yung harap. Hindi siya maingay. At saka, kung ito mabibrate siya, walang vibrate. At saka, yung lubak niya, hindi mo siya mararamdaman. Hindi mo siya mararamdaman. Smooth talaga siya. So, dito, sa motor na to, ang dami na green kay Rusi, no? Pagdating sa Rusi kasi, maraming tao na parang hindi tanggap si Rusi. Sa totoo lang, maraming tao na hindi tanggap si Rusi na kapag sinabing mo Rusi, ang pumapasok sa isip nila hindi maganda, no? So, yun, wala naman tayong magagawa doon, kaya yun yung point of view nila. So, ang masasabi ko lang, si Roxy kasi talagang magaling sa motor. No? Pagdating sa motor. At yun, as you can see, ang dati nating motor is yung Cruising Titan 250 Fi and 3 years mahigit na sa atin. Higing pa rin at maganda pa rin ang pananakbo. And ito nga, ginawa natin siya ng review. So, turnaround review. Pag-uusapan natin yung price at yung mga features na ito. Pero ngayon, dito muna tayo sa ride review. So, add ko na rin pala, di ko talaga mapigilan. Add ko na rin sa gusto kong features din to. Ay meron na siyang idling stop, no? Every time na nakahinto ka at naka-idle ka, nakahinto ka, like for example, nasa stoplight, pinahinto ka, i-stop din yung makina mo. So, kailangan mo lang gawin is bigay mo yung makina silinyon mo. Under ka na ulit. Tsaka yung riding comfort niya iba. Even na maliit yung makikita mo pa rin sakto lang yung paa natin. Ang height ko kasi is 5'7". Ito lang pinayanan natin. 5'7" yung height natin. And yun, sakto lang yung paa natin. Pero dahil nga sa makapal yung kuha niya, makapal pa yung foam, medyo tiptoe tayo kasi yung kuha niya is makapal. And mataba rin. Kaya pag nakahinto ka, kailangan pa siya pupusan. Kung gusto mo lumapat yung paa mo, kailangan pa siyang pupusan para lapat yung paa mo. Pero dahil sa naman sa mataas, kahit ikaw laban na yan. Hindi ka naman siya talaga mataas yung motor. Dahil nga lang, siyempre, mataba yung upuan, nakabuka ka, at the same time, mataas pa yung makapal pa yung foam. Kasi protected din sa taas yun. Nakaupo pa. Kaya, yun. Tsaka, si makikita niya naman sa walang ka-vibrate. May vibrate man, ang malaki yan, siyempre mahal. Pero kasi, may mga motor na pag kahit bago, makikita mo maano talaga yung yung vibration. Well, ano masasabi ko sa motor na to? Sulit na siya. No? Kasi niya, sasabihin ko na lang mamaya siguro. Or panoorin nyo na lang yung turnaround review natin dito sa ating Sparkle 150. Let's go. Ayun, total pala kakay. So, ang oras nito, 59 na, mag-aalauna na.
And yung braking niya, maganda rin naman yung brake niya. So, yun. Baon, malakas din yung hatak niya. Basta malakas yung hatak ng motor. Yung torque niya, malakas din. Yung torque niya, malakas din. And then, yun. Basta sa full review natin, yan, sasabihin natin lahat yan. Full review. Turnaround review yan. Ka-drive naman ng scooter. Ayun, ang pros na ito is, siyempre, hindi ka na magbibigyan ng clutch, hindi ka na magkakambyo. So, chill ka na lang, takot nila lang ang problemahin mo. At saka tamang positioning nila ng paa mo kung paano mo yung makuha yung comfort na gusto mo. Ang construct na ito, siyempre, hindi natin masabi na like, pababa, and then nawalan ka ng preno, wala kang lakad. Yan lang naman yung faults ng mga scooters. Pero siyempre, may dahilan yun kung bakit nawawalan ka ng preno. First, siyempre, hindi mo na maintain yung motor mo. No, hindi mo na check kung may brake pad ka pa ba or something like that. Pangalawa, pag pababa ka ay masyado mong inaabot sa paggamit ng preno. Kasi pag masyado mong ginagamit yung preno mo, ay talagang iinit yan. And kapag uminit ang ating mga brake pad, dudulas lang siya, no? So, doon nagkakaroon ng problema. Kaya, yan. Ganun lang siya. Pero, scooter, okay tayo sa scooter, wala naman yung problema. Pero, mas, prefer ko kasi talaga ang manual. Hindi ko alam kung ako lang, o pati yung mga nanonood, ay prefer nyo rin yung manual. Yung, yung scooter. Ay, sa akin, kahit anong pag-aakit nyo sa akin, kaya natin i-direct yan. Pero, ito, Sparkle, oo, ito sa akin. Hindi naman natin kailangan ng mamahaling motor. Okay, hindi natin kailangan makipagkumpetensya sa mga branded, no? At hindi to para mag-brand war. At tinatawag nila. Pero sinishare ko lang kasi marami talaga. Although, na-experience ko naman na yan na ang Rosie para sa kanila ay hindi maganda. Hindi ko alam kung dahil ba sa naging history nila. Kung may history sila na nagka-problema sila sa unit nilang Rosie, pwede natin makonsider yun. Pero, kung yung pagsasabi naman ay never pa nakagamit ng Rosie, never pa nag-own ng Rosie, ay parang mahirap yata ma-consider. Kasi, sabi nila, sa kapitbahay ko ganito sa kapitbahay ko ganyan Well, baka may dahilan. First, yan nga, hindi nga namin maintain yung motor ko. Yan lang naman ang nagiging problema natin madalas Kapag hindi namin maintain yung motor, nagkakaroon ng problema. Tapos ang mangyayari, isisisi natin sa manufacturer, sa brand. Yan, diba? Bawat motor pala naman dapat patunayan yan. As long as kuha mo, okay. Lahat naman yan Kung yung tao nga napapagod, kung yung tao nga minsan nagkakasakit, whatever pa kaya yung makina ng ating mga motor o mismong motor, no? Siyempre, habang tumatagal, nagkakaroon ng ano yan. Tsaka walang perfect. Siyempre, may galing kasa at mamahalin yung motor mo at nagka-problema. Normal lang yun. Siyempre, di naman perfect ang lahat.
may kaso tayo, pwede tayo magpunta ron, magtanong bakit nagkaganto yung motor natin, bakit nagkaganyan. Di ba? Yun, ganun lang siya. Ano naman natin siya i-take? Mismo na bumiyaya rito. Ang problema, mainit talaga. Sobrang init. But still, kailangan natin pumunta doon para, syempre, waiting na lang tayo sa ating passport, di ba? So dati kasi si Jilly, dito nagtatrabaho rin sa Batangas, sa SM Balaco. As a nail technician. And yan, naripat kami ng Bulacan ulit, balik sa hometown. Tapos ginawa natin ito ngayon. Diba? So, I'm very thankful na kahit pa paano nakakapunta tayo talaga. At actually, si Jenny talaga bumili nito. Yung misis ko talaga bumili nito. At para sa kanya talaga to, no? Kasi, ano to gusto ko rin siya magmotor. Although marunong naman na siya, pero hindi kasi siya ganun bigas sa pagdating sa pagmotor. Hindi pa siya nakakapag-drive sa labas, hindi pa siya nakapag... And, siyempre, ang motor natin may kataasan. Ang motor natin may kataasan, may kabigatan. Hindi niya pwede yung pag-practicean. At saka parang halanganin siya sa ganun na manual. Pero siguro, pag naging sanay na siya sa scooter, saka na lang siya tutuan sa manual. Ganun siguro, magiging setup nun. Kasi ako, nung nag-aaral ako lang talaga mag-isa pero manual na agad. So, yun. Balik tayo dito sa motor na to. Ang haba, ang dami ko na naikwento. Mag-aangkas kami ni Jeline. Kasyang kasya. Hindi kami hirap, hindi kami yung nagpapalitan ng pwesto. Hindi na yung usog-usog, walang ganon. Kasi mahaba talaga yung upuan niya. At syempre, komportable rin si Jeline dito. Kasi nga, malambot yung upuan niya. At saka, meron na siyang mga basket dito. May mga basket na siya dyan. May mga lagayan ng kanik-kanik. May point stop na rin dito. Packet, kung tawagin. Tsaka yung haba no kanyang balibela, sakto lang. Tsaka yung throttle niya, yung pinaka-handle grip niya. Saktong-sakto lang sa kamay ko. Parang sinukat. Tsaka responsive siya. Hindi na siya yung kung ano pa yung mga kailangan mo pa siyang laro-laruin ng ano. Ito hindi na. So dito, liliko na tayo rito. Pagdating naman sa turning point niyan, napakadali lang naman niyang i-handle. Wala naman tayong kaso. Hindi siya yung parang tipong lumalaban. Hindi naman. Tsaka maganda na rin yung setup talaga ng motor na to. Pwede mo na siyang hindi bihisan kasi pogi na siya eh. Yung mags niya maganda ang kulay. So ano namin itong black and gold. Pero meron din siya kulay na red. May kulay na white ba yun? Ayun. So marami siyang kulay. And ito ang itimang napusukan ni Jeline. Pero for the meantime, ako muna gagamit na ito. Kasi kailangan din ng pahinga ng motor ko na isa. So ngayon, ito muna. So ito nga pala yung tinatawag nilang the bunker. So yan, kung nakikita niyo sa click na yan, yung tambucho niya, ganyan din ang itsura ng tambucho ng netong motor to. So ngayon,
Makakalap muna tayo ng parkingan dito. Yan yung The Bunker. Alam niyo bakit tinawag na The Bunker yan? Kasi para talaga siyang bunker. Para siyang underground something na ganun. Mamaya na bayan yan, sir, no? Thank you. Dito tayo sa may malilim. So, yun siya. Yan siya yung topic mo. Pasok muna tayo. Init. Dito. Balikan ko na lang kay mamaya. Init. Thank you po. Okay na tayo. Alright, so tapos na tayo lakad sa DFA. Yan o, dinadaan sa lubak. Ito ang maganda rito. Hindi ka tagtag. Ramdam mo yung lubak, pero hindi yung to the point na yung sasakit yung ano mo, gulugod mo sa likod, o kaya yung sasakit yung spinal mo. Hindi siya ganon. At saka komportable ka kasi yung kamay mo is hindi sobrang baba. Unlike kasi sa mga beat, yan, mga ano pa ba isa? Mga zip ng Euro. Ayun, mababa. Kaya kapag malayo, kahit hindi pagod yung kamay mo, pagod naman yung balikat mo. Ito hindi. Okay sa akin. So, yun. Abangan nyo yung full review na ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura niya, no? So, yan. Ayan yung motor natin. So, Sparkle 150 Fi. So, dito mayroon electronic fuel injection, Fi Euro 4, and may emblem, may sticker ng Rusi. Yan, Sparkle. Ito yung gold, diba? Black and gold yung napili nating kulay. So ito yung sinasabi ko, liquid cool na to. Ayan, tas ayan yung radiator. Nandito yung coolant to. And ayan, yung tambucha niya okay. Maganda. So yan, lahat fully LED. Ito yung maganda rin dito, hindi ka nabibili ng bracket. Kasi pwede mo na siya erekta rito pag bumili ka ng top box. Ito yung nagustuhan ko rito. Pero ano to, hard plastic. Hard plastic siya. So yung upuan niya makapal, maganda siya sa ride. So ngayon, papahinga muna ako. At yan, abangan nyo na lang yung full review na ito. O hindi ko kasi sure kung alin mauuna, ito o yung review. So alin man yung mauna, ilalagay ko na lang sa comment section o ipipin ko na lang sa comment section yung full review. Pero
overall okay siya sa akin pagdating sa long ride. Hindi ka ngawet at hindi ma-vibrate, so hindi mo mararamdaman yung ano sa kamay mo. Right, so again, my name is King. Ulit. Again, my name is King from Member Services Department. No. Tara. Let's go. Pahinga muna ako. Yan, King of Jars Motovlog. Peace out. Bye-bye.